Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Bon Richards, shoutout kay Christopher Canoy. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang marinig ng panggalan ang tawa at maamoy ang amoy, tumingin siya sa ibaba at tumingin sa paligid sa mga baboy at aso sa paligid niya. Nagulat siya at napalitan ng galit. Sa oras na ito, bahagyang nailigtas din ni Aaron ang kanyang kamao. Paulit-ulit siyang nagtiis, pero walang balak ang kabilang partido na palayain sila. Fuck you. Galit na umungol si Panggalan, tumalikod at diretsyong binuksan ang kahoy na pinto ng silid na panggatong. Galit na galit sa kanyang mga mata, inis kanya ang lahat ng naruroon. Tot, mukhang hindi masyadong madaling gamitin ang pintong ito. Akala ko ang baliw na aso ang itinapon, nagmamadaling lumabas. Nang makita ni Leo ang Panggalan, napangisi si Leo, hehe, baka baboy o aso ang kulungan ng baboy at aso. Hindi katakataka na sumugod siya bilang isang baliw na aso. Tingnan mo ang nakangisi niyang mukha. Gusto ba niyang kumagat ng tao? Tumawa ang payat na unggoy, hindi naman ganoon. Sinong may sabing may baboy at aso sa kulungan ng baboy at aso? Baka ito ay isang bagay na mas mababa sa baboy at aso. Isa pang taong disdain to sneer, you fucking deceive people. Ang Panggalan ay umungal at direktang ibinaba ang kanyang kamao sa susunod na segundo upang ipaghiganti siya. Si Child Leo ay malamig na tumingin sa kanya. Maya-maya, ang higanti ay biglang tumayo sa harap ng Panggalan. Ang kanyang napakalaking kamay ay isa lamang, kaya't direktang hinawakan niya ang balikat ng Panggalan, at ginalaw ng mahigpit ang kanyang kamay, bang! Naihagis ng ilang metro ang matigas na katawan ng Panggalan at tumama sa malaking puno sa likod bahay. For a time, diretsyong nabali ang malaking puno na may makapal na baywang, grabing puwersa. Shit, kung sinuntok mo ang isang tao, hindi mo siya matatalo sa meat pie. Ang isang grupo ng mga tao ay natakot at namumutla, na parang nakakita ng masasamang espiritu. Simple lang na matigas at malalakas ang pang-Olans. Nataman man nila ang isang malaking puno, agad silang tumayo, matagal ang buhay ng aso. Malamig na uminom ang higanti, humakbang sa kanyang paa, at direktang umatake sa umaatungal na panginginig ng lupa. Nagyelo ang kutis ng Panggalan, at biglang nanliit ang katawan nito at dumiretso sa lupa. Sa sumunod na segundo, direkta siyang nag-drill out mula sa likuran, ang higanti, pagkatapos ay gumawa ng isang bilog at hinampas ang higanti sa likod, bang! Natigilan ang lahat, ngunit ang mas natulala ay ang Panggalan. Halatang minamaliit niya ang depensa ng kabilang partido. Ang suntok na ito ay walang kaunting epekto, roar. Natigilan lang ang higanti. Sa sumunod na segundo, nagalit siya at umungal. Tumalikod siya at direktang sinunggaban ang Panggalan gamit ang dalawang pares ng malalaking kamay, pagkatapos ay itinaas ito ng mabangis, at saka tumama sa lupa ng malakas sa sigaw ng lahat. Boom! Bamulong ang alikabok at usok. Ang katawan ng Panggalan ay parang nahulog mula sa 10,000 metro ang taas, at binasag nito ang isang malaking hukay sa napakatigas na lupa, poof! Ng back armor, kahit bilang isang earth spirit, sa ilalim ng napakalaking impact, ang matigas na gaya ng bakal na Panggalan ay mabangis ding bamuka ang bibig nito, na mahirap labanan ang matinding pinsala sa loob, at isang subo ng dugo ang direktang na-spray sa lupa. Nang makita ito, kahit natigilan ang lahat, ngumiti lang si Mr. Leo nang may kumpiyansa, dahil matagal na itong karaniwan para sa kanya. Pang-iinis din ang payat na unggoy, routine operation lang, ang pagpatay sa iyo ay kasing simple ng pagpatay ng langgam. Ngumiti ang higanti at pinagsusuntok ng malalaking kamao ang isa't isa. Biglang tumunog ang mga buto. Kasabay nito, dahan-daang gumalaw ang buong lalaki patungo sa Panggalan na parang napakalaking bundok. Habang papalapit ang panganib,
Pilit na bumangon ang panggalan mula sa ang lupa, ngunit gayunpaman, ang pagkahulog ay halos mabali ang kanyang panloob na tadyang paa, tumingin sa kanya na parang patay, at ibinaba ang kanyang paa. Maraming tao ang agad na pumikit at hindi nang ahas na makita ang madugong eksenang natapakan sa putik ng karne, ngunit sa sandaling iyon, biglang tumalon ng isang maitim na anino sa labas ng silid na panggatong. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Poof! Bang! Isang napakaliit na puff sound, na sinundan ng malakas na ingay tulad ng pagyanig ng lupa at pagyanig ng mga bundok, ang nagtulak sa buong lupa upang bahagyang manginig. Maraming mga tao ang mas mahigpit na napapikit, dahil malinaw naman, sa ganoong kalakas na ingay, ang mga bituka ng lalaki ay maaaring nasira. Tinapakan ang kanyang tiyan, nag-iiwan lamang ng isang pool ng dugo sa oras na ito, ang lahat sa paligid natin ay parin, at kahit na ang oras ay tila pinipigilan ang Buddha mula sa paghinto-paghinga, huwag amoy ang tunog ng pagsasalita, tanging ang katahimikan ng kamatayan, na ginagawang mas mapalad ang mga nakapikit na hindi nila idinilat ang kanilang mga mata sa lugar pagkatapos ng lahat, ito ay dapat na ang matinding madugong karahasan, na haantong sa sitwasyong ito. Ngunit ang mga nagmulat ng kanilang mga mata ay hindi kailanman magsisisi na imulat nila ang kanilang mga mata bagamat ito ay ganap na naiiba sa kanilang naisip, may nakikita silang hindi kapanipaniwala sa buong buhay nila, ang malakas na ingay ay hindi dahil sa pagtapak ng paa sa lupa, kundi sa pagbagsak ng katawan ng higanti. Walang malinaw na nakikita kung ano ang nangyayari, ngunit sa isang buga, ang tuhod ng higanti ay biglang sumambulat sa isang butas ng dugo, at ang slurry ng dugo ay karaniwang na spray mula sa butas ng dugo. Sa sumunod na segundo, bumagsak ng husto sa lupa ang buong malaking katawan ng higanti. Sa pagkakataong ito, sinira ng sigaw ng higanteng sakit ang kapayapaan ng eksena. Napamulat ang lahat nang marinig ang tunog. Isa-isa silang nabigla at hindi makapaniwalang napatingin sa eksenang nasa harapan nila, ito. What's going on? Hindi ba ngayon lang natapakan ng higanti ang lalaking yun? Ano, paano naging ganito? Sino ang makakapagpababa sa kanya? Ano ang nangyari ngayon? Ang isang grupo ng mga tao ay ganap na tulala at tumingin sa kanilang mga kaibigan na nagmulat ng kanilang mga mata, umaasang makakuha ng mga paliwanag at sagot mula sa kanila. Pero ang problema, sa oras na ito, pati ang mga nagmulat ng mata ay nalilito. Hindi nila maintindihan ang nangyari kanina. Napakunot ang noo ni Young Master Liu at napapaligiran ng napakaraming tao. Paano siya mabubuhay sa kanyang mukha? Tapos bigla siyang lumingon, tumingin sa lahat, at sumigaw ng malamig, "Sino? Mabait, panindigan mo ako, damn, anong klaseng bayani ang tumutusok ng mga tao sa likod?" Agad na nagkatinginan ang lahat, at sinubukang hanapin ang mamamatay tao, sa karamihan pero halatang walang tumayo. Gayunpaman, nang ang lahat ay hindi makapagsalita, ang mga pagsabog ng mga yabag ay biglang tumunog sa oras na ito, na tila hindi pangkaraniwang biglaan at partikular na kapansin-pansin. Nang sinundan ng mga mata ng lahat ang kanilang mga yapek, sa pagkakataong ito, dahan-daang lumabas sa pinto ang isang batang figure at naglakad hanggang sa dito sa silid na panggatong, yung tipong. Di ba yun yung natutulog sa pugad ng baboy? Ngayon ko lang narinig na kinain ko ang pagkaing puno ng laway mula sa higanti, bakit siya mauubusan? Hindi ba dapat? Shit, you don't mean to say na ngayon lang niya inilagay ang nakatagong sandata. Shit, itigil mo na. Paano ito posible? Tingnan mo ang katawan ng higanti. Parang bundok, gusto mo siyang saktan. Hindi ba panaginip lang iyon ng tanga? Tama, kung mayroon siyang kakayahan, magre-rebelde siya at hahayaan siyang i-bully siya ng mga tao bilang isang aso. Kung gusto mo ng tulong, nakatulong na siya sa partner niya kanina lang. Kahit 2 at isa pa ang may chance na manalo. Paano mo hahayaang lumaban ng matagal ang partner mo? Itinuro ng grupo ng mga tao ang Aaron, bulungan, at patuloy na nag-uusap. Para sa kanila, hindi kailanman maiuugnay ang Aaron sa paglaban. Siya ay basura at basura lamang na maaaring ipahiya ng mga tao kung gusto at hindi maglakas loob na labanan. Dahan-daang lumapit si Aaron, maliwanag at malinaw ang kanyang mukha, at kahit anong boses ng iba ay hindi umubra para sa kanya, na parang hindi niya narinig. Huminto siya at dahan-daang itinoon ang mga mata kay Mr. Yuan,
na nakabenda sa karamihan. Ang lalaki ay hindi agad ng ahas na makipag-eye contact kay Aaron at nagmamadaling umiwas. Nag-aatubili na umiling, bahagyang tumayo si Aaron at naglakad patungo sa direksyon ng panggalan, sandali. Biglang, sa oras na ito, biglang pinahinto ni Child Leo ang Aaron. Bahagyang natigilan si Aaron, ngunit sa sumunod na segundo, pinili niyang huwag pansinin ito, lumakad papunta sa storytelling channel sa YouTube. Bahagyang huminto muli ang Aaron, ngunit sa sumunod na segundo, hindi pa rin niya ito pinansin muli at hinayla pataas ang panggalan. Shit, akala ko panoorin mo akong mamatay at hindi gagawin. Tumingin si Panggalan kay Aaron at hindi maiwasang mapangiti. Hindi nagsalita si Aaron, ngumiti lang sa kanya para aliwin siya. Huwag nating sabihin na ang Panggalan ay isang Earth Spirit Bead, na napakahalaga sa 5 elemento na bato ng Diyos. Matapos ang napakaraming araw ng pagkakasundo, sa puso ni Aaron, matagal na siyang hindi na kasing simple ng isang bato o espiritu ng bato para sa Aaron ang Panggalan ay sa kanya kaibigan. Dahil kaibigan siya, paano mamatay si Aaron at saka, walang ginawang masama ang Panggalan, fuck you, you and I really can't hear you. Seeing that Aaron didn't attention to all, nagalit sa hiya ang payat na unggoy. Sa sumunod na segundo, ginalaw niya ang kanyang kamay, at lumabas ang 5 bakal na kuko sa likod ng kanyang kamay. With a flash in his eyes, he directly rushed over. Shit, what a fast speed. Bulalas ng isang tao sa eksena. Napakabilis talaga ng unggoy. Naging buhawi pa nga ang buong lalaki. Ang hirap sabihin kung nasaan ang tunay na figure ng lalaking ito, tapos na. Ang lamig. Habang ang iba ay bumubulalas ang iba, hindi nakapagsalita at nanlumo. Pagkatapos ng lahat, bilang isang partido, ang Aaron ay hindi gumalaw o umiling sa harap ng napakabilis na manipis na unggoy, at hindi ito natagpuan ng Buddha. Ang mga taong maaaring mabuli ay walang iba't ibang mga nagawa. Kung medyo kamukha nila, at least hindi nila sinasabi kung nag-away ba sila o hindi, but at least they should subconsciously dodge something. Ngunit ang taong ito ay hindi alam ang pinakasimpleng pagtatago. Hindi siya tanga. Ano ba yan? Narinig ni Panggalan ang mga chismis na ito, malamig na ngumiti ang buong tao at isang grupo ng mga pulaka ang nasa ilalim ng balon. Hindi mo ba alam na may isang bagay sa mundo na hindi kayang itago at i-flash? Bukod sa pagiging rookie, mayroon ding tinatawag na absolute crushing. Ang ganitong uri ng pag-atake ay talagang mabilis, ngunit para sa Aaron, ito ay isang lana. Puno ng kumpiyansa ang Panggalan sa lakas ng Aaron. Tiyak na, nang ang manipis na unggoy ay naging malakas na hangin, hinayla na lamang ng Aaron tonelada ang Panggalan pabalik sa bahay, ngunit namiss lang niya ang galit na suntok ng payat na unggoy. Kung may mga eksperto, o kung ang mga dalubhasang naruroon ay maaaring tingnan ito ng may ordinaryong pag-iisip, sa katunayan, pagkatapos ng pagtatago ni Aaron, dapat siyang huminto ng may katwiran. Dahil malayang makakatakas ang kabilang partido, kitang-kita na ang antas ng magkabilang panig ay hindi sa parehong antas. Ngunit ang pagtatangi ay palaging isang bundok sa mga tao, upang ang mga tao ay mawala ang kanilang pangunahing dahilan at kahit na tumingin sa mga tao mula sa isang mas matinding anggulo. Ang pagmamataas ay maaari ring magpabiis sa mga tao ng mahahalagang detalye at makipaglaro sa apoy. Para kay G. Leo at sa iba pang taong mahilig sa field, ang pagtatago ni Aaron ay ganap na isang bulag na pusa na nakabangga sa isang aso at daga. Swerte lang. Halos medyo matatag, sa susunod na segundo, dumating na naman ang payat na unggoy. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Aaron at bahagyang kumagat ang mga ngipin. Nung aatake na sana siya, may sparks na lumabas sa mata niya. Are you fucking bothered? Sa isang dagandong, sinunggaban niya ang manipis na unggoy na sumugod na parang ipoy-po gamit ang kanyang backhand, at idinikit lang ang leeg ng lalaki, parang langaw, lumabas ka. Pagkainom pa lang ng malamig na boses, bigla siyang nakipagkamay. Boom! Parang unggoy talaga ang figure ng payat na unggoy. Diretso itong itinapon at saka tumama sa isa pang puno sa likod bahay. Maya-maya, nabali ang bewang ng puno at natamba. Ang tunog na ito, ang inuming ito, ang eksena ay nahulog muli sa isang patay na katahimikan. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Ano lang? Anong nangyari? Isang kamay lang pabalik, nahuli niya ang manipis na unggoy na kasing bilis ng ipoy-po gaya ng manok, at pagkatapos,
Ibinato niya ito na parang shot put. Kung ginawa ito ng payat na unggoy, maiintindihan ng mga tao, ngunit ngayon ito ay kabaligtaran. Storytelling channel sa YouTube. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!